yung Nolan for yung draft natin. So far dito sa series, never yata siyang na-open at all. Sa Kaya nga no eh. No. Oo. Kasi LAN event. Tama. No. LAN. Tama. So, tingnan natin kung magbibigayan pa ngayon. Again, ang ating mga coaches, this is our Game 4 draft. Blue side natin ang RSG at red side naman ang Echo. So, tama ang sinabi dito ni Brigida na hindi natin makikita LAN para dito sa Echo dahil binanda nila. And even dito sa RSG, even Kadita, hindi natin na makikita yata for this game dahil consistently hindi nila ibinibigay. Nakita naman natin kung gaano kalakas si Sanji dun sa Kadita na yun when they went up against Blacklist International yesterday. At overall naman, kahit hindi sa season na to, alam natin na yung mga gantong killer type of mages, mahirap ibigay sa side ng Echo. Ngayon, parang iniisipan ko na nga kadugtong yung Nolan na sagot kanina. Parang kasi siya very impossible. Arlot. Actually, Arlot. Ah. Speaking of Arlot, parang maalala ko for Echo, ginamit nila na isang araw Arlot sa may middle lane. Sa Actually, Rome. post 5. Ay, oo nga pala. Rome post 5. So, pwede nga mangyari. Sa Terizla ban mula sa RSG. Which means, ang kanilang gustong kunin sa first pick, probably Fredrin o kaya yung Angela ulit. Well, it was Echo. It was them that picked it up. With high potential naman na kunin. Siguro yung isa pang kailangan tignan dito is the Valentina. Yeah. May Matilda rin pala na RSG parang hindi ko alam kung kailan yung last na kanina lang pala naglatilda si Light. Si Light, yeah. Pero parang hindi nila napagana as much. Oo. So, parang kung ikaw ang Echo ngayon, i-open na ba natin? Para ibang hero ating maririnig. Scalabino Varia ban for Echo. Ayun na dito ng mga scaling na type of mage. There's the Fredrin. Fredrin. Isa sa mga priority talaga way back way back season tuloy. Way back week 4. Yep. 3, 2, 1. Fredrin priority para sa RSG. Valentina, meron ding Edith. Ayan para sa Echo. Wala din naman yung Akai. So, in this case, baka kunin actually ng Echo yung Faramis para dito kay Mr. Sanji. Pero mas maganda ata, mas likely ata na kunin yung Valentina dito. Pero, hindi. wow. Lilia Yusong. Bago ang ating makikita ngayon na Lilia Yuzhong agad. So parang intentional ang pag-open din nila dito ng Fredrin. Parang mas okay pa rin, napa-okay pa to para sa RSG na way na pwede pa sila mag-Faramis talaga. There's the potential of the Faramis. And then, kung sakali, kukuha yung RSG ng mga marksman na hindi ganun ka-problemado kapag dinadive. Like Brody, for example, or Iritel na may kasamang Angela. Those kinds of combos that potentially para dun sa may RSG. But I'm liking yung odds ng Faramis na i-secure dito ng RSG. Malupit din naman yung pinakita ni Aqua on this particular hero. Parang struggle lang ang pag-timing kasi mabilisang masasagot ng Glooms din talaga. But i-secure nga nila to. So, mas nawalan ng dito, chance talaga na makaligtas at mabuhay ang kung sino mang kinakailangang protektahan ngayon ng Echo kasi hindi na rin naman magdo-double utility or double support ang kanilang setup. It's a Lilia for Sanji. So, isang pang-antawin na lang talaga ang pwede nilang gamitin at para kay JP. So, Rafa, ganun, open pa, pero... Echo, naturally, sinasagot ng Claude yung mga gantong klaseng composition kasi katapat nila Faramis. Tapos, tsaka na lang nila isosolve ng mga additional na mga picks. But Martis muna, unahin dito para sa Echo. Semi-utility. Ganun pa rin, pagtapat talaga sa Fredrin. Parang classic matchup na yan, Fredrin versus Martis. Hindi na ako magugulat kung yan talaga makikita natin. Parang favorite na yan talaga ng mga junglers natin na this season. So, parang sinabi natin, di ba, pag Martis, parang medyo kryptonite niya somehow, yung Faramis. Pero depende lang din sa timing. Yung makikita natin draft index mataas ngayon na for the objective side, ang RSG. So ano ba ang maganda pa nila na kuhanin or saan sila mas maganda pa mag-focus? Kailangan nila ng damage na sa ngayon, yung DPS in general. Kasi taas ng damage dito ng Echo yun. Reflecting also dun sa kanilang mga burst. But overall, yung hero damage ng Echo ay mataas. So siguro yun yung kailangan nila fix kasi parang nasa sustain part pa lang sila dito. Benedetta can assassinate dun sa may backlines pero when it comes to overall damage, dun sila kakapusin. So ibig sabihin, sobrang critical nung kanilang
magiging choice for the marksman. Baka nga sila yung mag-iksya. Baka mapwersa sila mag-iksya kahit may mga Martis, tsaka meron ditong Yushong. Siguro, Beatrix na yung Beatrix and Iksha, yun yung highest priority na makuha dito ng RSG. Yun nga lang, baka maban ng Echo agad. Oo nga, kasi parang iniisa-isa na limang hero. So interesting enough, hindi tayo makakita ng Angela at napunta na siya sa 4th slot ng ban. So kakaiba talaga ang tempo dito ng ating dalawang koponan. So ano nga ba ang ibaban ng Echo ngayon? Is it gonna be Iksha or is it gonna be Beatrix? Or ibang marksman, tapos mag-openan sila? Brody siguro. Brody. Yan. Pero kasi, alam mo yung sobrang interesting kasi, yung parehas na Ixia tsaka Beatrix, hindi talaga maganda yun overall. Kung kalaban nila, Yusong. Pero kung line-up ng RSG mismo yung pag-uusapan, kailangan nila yung mismong output na yun. So, actually, kahit na maganda yung simula dito para sa RSG, parang yung lack of yung marksman sila mayayari. And this is mainly because Lilia plus the Yusong yung opener ng Echo. Oo nga pala. Kahit pala i-retail dito parang mahirap din kasi malilimitahan yung magiging galaw mo because of the presence of Sanji on this Lilia. So probably nga Brody ang pinaka pwede nang i-pick up dito, especially ng RSG to actually compensate for the damage na kinailangan nila, and as well mas parang kaya pang lumayo ng onte kahit hinahabol na. Biglang liko din ngayon. Kadya naman ay ibaba ng RSG. So nakita nila yung trend na parang, parang lagi nagkakadya dito. So, mayroon bang possibility na, ay hindi, may Benedetta na pala. Sabihin ko sana, masyado na akong naging fan ng mga flex picks. Super recently, flex. Bigla kasi nilili ko pagdating niya sa dulo. So ano ba nga pwedeng hero ngayon kay JP? Parang Cho, siguro? Minotaur? Okay, so, I was about to say this. Diggy Bruno para sa RSG o kaya Rafa Bruno. Ang nakikita kong pwede nilang solusyon. Ngayon, mas lumakas yung case for the Diggy. Pwede siyang pangtali dito sa Martis. And of course, hindi sila masoslow kung sakali nitong Lilia. At kung sakaling gumo, yung Minotaur / etong Yusong, meron silang pang-solve doon. I think yung Diggy, one of the strongest roamers na pwede na kunin. Hindi nga lang sobrang light hero, di ba? But at the same time, it makes a lot of sense. Then yung Bruno, yun yung magsosolve nung damage na kailangan i-solve dito ng RSG. Digi kung talagang more on si JP, pero Rafaela parang sa habol din na yun, pwedeng gawin ni Carl Tizzy and even ni Sanford, kasi pagka merong isang na-decimate, sabihin natin unfortunately si Nats pa yun kapag na-burst agad, pero hindi muna sila liliko dun sa masupport. Wala eh. Light kasi dapat setup eh. Hindi pwedeng digi-digi. Hindi siya tatawagin na light Oo. Kung hindi siya magbibigay ng liwanag para dito sa side ng RSG. So siya mag-pave ng way of the dragon para dito sa side ng RSG. Tama naman. Kaya naman for Echo, so meron na silang pang setup na dual purpose actually. Parang mala double adhesive tape dahil meron ding sustain and crowd control with this Minotaur. Claude? Very cute hero. Claude, I think. Siya yun? Siya ba yun? Siya yung Bruno. Okay. Si Bruno, si Ornubs. Onorbs pala. Ating may kita para dito sa Echo. So, in terms of this composition, halos pantay. Pero vision and info ngayon ang strength ng RSG. Mainly because sa Minotaur pwede mag-check na madaling-madali. Tingin ko, Echo, interesting kasi sinasabi natin na yung Minotaur hindi ganun kalakas dun sa early game kung sa when it comes to setup. But overall, mas malakas dahil may Martis Yusong, tas may Bruno. Wow. I think overall, malakas yung early to mid-game spike coming out from the Bruno. Wow. Ito malalakas din sa early game, yun nakikita niya sa sa mga lanes. So ito nabanggit ang early to mid game para dito sa draft ng ating dalawang teams. And for the Minotaur kasi na Echo, pero siya nga pang counterplay. So tingnan natin kung paano magiging sagutan dito ng ating dalawang kupunan. Pwedeng ito na ang katapusan para sa RSG, pero pwede pa nilang ilaban. For Echo, pwede ito na mag-secure sa kanila para sa pagkapanalo at ituloy pa ang kanilang laban para dito sa playoffs. Nakikita mga signature heroes for both. At titignan natin yan dahil papasok na tayo sa ating game. Yep, hindi talaga malabo yun. Tayo na to eh. So, di ba? Parang anything is possible. Pero ngayon na nagsisimula na tayo, early game again, ito ay isang show na mayat maya ay parang aasahan mo na manggugulo. Pero so far pa naman, syempre magpapa-level din muna ang ating mga mid laners. The
superior wave clear dito and poke na potentially manggagaling kay Sanji kapag pinam niya talaga ang isa sa mga siguro pwede nating mataan din kapag ka nagkatagpo-tagpo sa early yung ating dalawang teams. Ngayon, Wolves, meron bang kakaiba sa mga emblems, talents, or Yep, typically Impure Rage yung nakikita ko sa mga Lilia. Parang bihira tayo makakita ng Lethal Ignition. Siguro ito yung kakaiba na nakikita ko. But overall, pretty standard naman. Ma-expect natin from all of the other members. tingnan natin kung paano ang gagawin dito ni Sanji with that Lethal Ignition. At again, yung laban natin ngayon is labanan ng isa sa mga signature heroes. For Light, iba talaga ang kanyang pwedeng ibigay pag show ang kanyang gamit. Same goes with the other players din ng RSG and even for Echo. Grabe, nag-inspire na rin dun si Eman. Parang in an attempt to actually get the advantage sa laning. Pero mukhang ngayon siya pa ang mafi-freezan ng minion. So, isa sa mga pwede nating mataan for the gold lane. Pero magkakakitaan din ng maaga ang ating dalawang junglers o mag-besties dito sa Gold Crab prior to the Turtle. Parang Kamustahan. maagang talaga laban. Magkakamustahan lang muna talaga ang ating mga junglers. At even si Akoy Sanji, so para sa parehas na naging rotation dalawang kupunan. Si Petrify na nakomit doon. Sanford, nakala natin low. Medyo nabawi bigla with the Sha Essence yung buhay niya. At ngayon naman, tumingin tayo sa bandang Turtle dahil nandoon ang taunt mula sa Energy Eruption of Razor's Trust by Red 3. Irad ang makakasecure. Si JP na nga ba ang paparusahan dito. Nandoon si Aqua with the Ghost Bursters for that first blood. Nats ditong tumatrabaho pero may Black Dragon form din silang kinakailangang isipin. Makakadash baba, mapakalayo. Pero inilalaban na nga nila ito. Carl TZ is low at hindi na muna lalaban ng Echo. Parang napanood na natin to kanina. Dediretso na naman yata yung RSG. Ganun na nga. Para i-raid. Dito yung purple buff ni Carl at Hisi. Masisecure niya ba this time? Si Aba Raider sa pangalan, Minion Fury ginamit na doon. Pero si Aqua mula sa gilid. Napakasakit din nung damage. Kaso si Nats ay mapapatumba. Sanford din dito. Wala ng Black Dragon form. Siya na nga ba ibibigyan? Nandun na naman si Aqua. Appraisers natin binagsak na doon. Low Car TZ. Makaka-out pa rin. Si JP din merong pang-additional sustain. Mahatak yata ron ni Aqua. Pero siya pa nga yata ang ma-outplay. Sino ba talaga lumamang after the team fight? Yep, naging pantay na. Kasi nung una, RSG, getting the Turtle, getting the first blood, pretty good. Kaso nga lang, itong si Sanford nakakabawi na mukhang mas komportable. Itong si Sanford, ang bakbakan talaga ng klase ng hero para sumabay doon kay Nats. Hindi nila hayaang makuha ni Nats agad yung tempo ng game at mag-dictate dito at papalagan talaga nila. Overall, Echo nakapag-equalize sila with that. However, RSG is still pretty happy with Irad, level 6 sa moment na to. And pretty much okay set for this jungling Fredrin. Ang tagal nung laban natin. Nawala na yung Black Dragon form. Oo, extended team fight na yung nangyari doon. Again, lahat ng mga resources parang gusto mong i-capitalize as much as possible. So up until pwede mo pa siyang gamitin, pwede ka nang dumiretso doon sa mga ibang pwesto. So 4 minutes pa lang ng ating laro at talaga nagkakasagutan ang ating mga teams. At konting pitik lang para nga meron talagang sasagot din para sa dalawa. So nakapwesto na naman, may kita natin na medyo lamang si Eman pagdating doon sa gold but very, very minimal. Minimal lang, 200, hindi ko na makompute, basta 200 something yung lamang ang hawak niya kontra dito. Hindi nga naman sobrang significant, so mga magkakakitaan pa naman sila dito sa ating Turtle fight. Sino nga ba ang makasecure nito dahil inaabahan na ng dalawang kupunan. Minion Fury kinasa na doon. Carl TZ naman ang mga karetry ngayon ng ating Turtle. Black Dragon form nandiyan na rin. Netherrealm, wala na. Inilalaban ito ng Echo pero si Nats nasa likod. May electric final low. Meron mga pa siyang mapaburst down. Mukhang wala munang tatamaan dito. Makaka-out pa with the eye for an eye. Ginamit na rin yung Way of the Dragon. Kaso ang naipit ay si JP at makakalipad doon si Eman taking 1 kill for RSG. 1-for-1 trade. Echo nakakuha. Sino ba talaga ang nanalo? I think yung Echo overall, masaya dun sa trade-off na yun. Yun nga lang, RSG, dahil nakakuha ng isang assist dun si Eman after that crossbow attack, mukhang mas magiging komportable. Overall, macro-wise, parang nasa Echo yung panalo na yun. Kaso nga lang, itong RSG, makakuha ng split hit sa may bottom lane. Ito na naman si Kuya Nats. Kuya Nats? Oo, si Kuya Nats, sabi niya, hindi lang ako makunats, kahit yung mga makukunat na mga tore, kaya ko ding ma-push. So parang nag-iiba yung function ngayon ni Nats, no? Oo. Kasi kanina kasama siya sa teamfight game number 3. Tapos ngayon naman, mag-split push muna ako para laging nandito si Sanford sa lane ko. Parang sasali siya sa likod tapos right after that
pupunta doon sa lane kung saan siya makakakuha at makaka-convert ng Torre na sobrang pumapabor ngayon sa RSG kasi hindi pa naman din na-convert ang Echo. Maganda ang kanilang nagiging depensa at pag-control. Dito, parang gusto nga nila. Kaso, nakabantay na rin yung RSG. Ito, ang lalim din Grabe. ang lalim na kinat na Minion Wave pero narinig. Oh, ayun kinagandahan pala sa Benedetta. O nga pala Ay, yung, lumalim, no? yung pang-dash niya kasi parang ang hirap niya ding habulin. Oo. So medyo magiging masakit na naman sa ulo si Nats later on. But for sure, Echo is fully aware of that. Yep, Echo, sila din, mahilig mag-split push shot. So, they know how to manage the minion wave for sure. Sabi nga nila, pag ganito mga XP laner, ito yung mga trabaho lang, walang personalan. Ang hirap lang ng parang dalawa yung namamanage bigla ni Nats na Waves. So parang okay lang ang RSG na Double lane split push. Para siyang Uranus pero magkaiwalay. parang okay lang magsama-sama ngayon ang RSG. At antabayan na talaga si Eman na ngayon medyo napapaganda nga talaga yung gold na hinahawakan. So for this upcoming turtle or possibly last turtle, sino nga bang makasecure kasi yung Black Dragon Form na dyan na Minoan Fury as well. May mga nananakop, meron ding Netherrealm na ikinasa at ang Lord ay ang turtle na kalahati na talaga. Pero ang makakakuha pa rin ay si Carl TZ ang Razor Staff. Binagsak na doon ni Irad. Pero may lumilipad din namang Eman. Makakakuha ng kill kay Light. At ang Echo na kompletong-kompleto pa with the additional Decimate ay umaabante kapag ka nakikita nilang pwede pa. Carla TZ with a double kill sa bangko ng Turtle. Kamunti ka na rin, by the way, si Benny Cutie doon sa may middle lane. Pero Echo ngayon, lamang ng 500 doon sa kanilang gold. 100% Echo yung nakakuha ng panalo doon. It took out Irad, nakuha nila yung turtle. At nabuhay pa doon si JP even after ng commitment ni Eman with the crossbow of Tang. Looking at the items, dahil inunan din yung casual Dreadnought armor para dito sa ating Minotaur, kaya naman nabuhay siya dun sa damage output. But with Corrosion Sight pa lang na on hand dito para kay Eman, the 1-1 is not yet ready to deal with JP. Parang may may talagang kunat pang nararamdaman mula kay JP. Dahil sa kanya nakakauna ng stack pero hindi naman siya agad-agad napapatuba, especially kapag may umaabot pa na clutch heal. Yeah. Kumbaga mula din dun sa kanyang second skill. So far, kahit nasabihin natin nakakuha naman ng magandang timplang RG, kinakailangan pa nila ng additional items to really pull off a team fight na makaka-clear win kontra sa Echo. Si Kuya JP kasi binil niya rin dito is Chop Suey build. Meron siyang konting pang Magic D, tapos merong Physical D. Mamaya na lang yung totoong pang defense para dito. So 3-5 ang ating score naman ngayon, ang Echo. Almost 8 minutes into our game time. And nababanggit natin na si 1-1 ay kailangan pa muna nga tumaba. Yun ba ang parang kailangan pa mag-focus ng RSG ngayon sa specific lane niya or iliko sa lane niya? Siguro, hindi naman, kailangan na lang nila mag-establish yung zone. Siguro 2 lanes para Eman kasi may split pusher naman sila. Then, make sure lang na yung jungle na pupunta pa rin kay Irad. Hindi dapat magaya ito nung previous game na lugi sa levels si Irad. So far, okay pa naman yung pag-secure nila ng jungle. Si Eman pala ang mag-double lane, hindi si Nats. Para makakuha na talaga ng additional items ngayon. Pero magkakakitaan yata. Light, mahuli si Sanji pero may Black Shoes pa and Purify na natitira. Pero ngayon, alam nila na wala na. Pwede na kaya itong talagang tapangan ng RSG? Dahil alam nila kung ano na ang na-burn sa side ng Echo. Sinasayawan pa rin ang Lord Eman mula sa likod. Makahanap nga ba ng sastakan? Si Cartizi nga ba ang mapupuruhan dito? Nandyan na yung Black Dragon form. Nats na naman mula sa likod. Binelekto final blow. Meron na naman siyang mga pokes na binibitaw. Pero masakit-sakit na rin yung mga bolang nagmumula kay Benny Cutie. And the Lord, hinahawakan pa rin siya dito ng RSG. At yung Minoan Fury, kinasa na rin ng Echo. Sabi nila, it's time na tayo na rin. Lumaban na. Dahil kitang-kita mo na kung paanong eto yung re-engage na gusto nila. Pero si Nats na naman magmumula sa likod. At ang makakakuha ng Lord pa din ay si Carl TZ. Grabe, wala na nga. Ang nangyari lang doon is the Lord. Ang dami mga skills na ginamit. Tapos, for the side of RSG, parang nahirapan silang lumapit. Tinry nila. Hindi nila na control yung talagang mga ultimates nila. I would say, Nats going in for the Electro Final Blow, nakagulat na ginawa niya yon. At the same time, walang Petri na kasabay. Usually kasi kapag ginawa mo na yun, may Petri ka na. And then, RSG, kaya nilang magsagasa kasi Frederick Paramis to. RSG did not layer their ultimates correctly. Si Irad nga, basta-basta na lang nagbato ng kanyang Appraiser's Wrath. Siguro kasi madaming tatamaan, pero wala kasing low na members ng Echo, so ineffective. Parang nasayang lang. Nakapag-regen ang Echo gamit yung kanilang Minotaur. Ito yung kailangan take ng RSG. Kapag hindi sila naka-burst, madaling mag-sustain yung Echo. Oo nga pala. Tapos
Meron kasi silang taga-heal. Taga-heal. So parang ginagawa ng RSG is, okay, sige, hayaan muna natin ulit si Nats na mag-push ng Torre doon sa may top lane. Pero yung Lord kasi ng Echo ay nandito na sa may bottom lane. So parang ganito lang ulit ang storya ng ginagawa ng ating dalawang kupunan. At sanib puwersa ngayon ang side na Echo. Meron pang Athena Shield para kay Carl TZ. Mamaya natin makikita yung possible na matungan ng mga skills para dito sa ating dalawang kupunan. Parang gusto nilang salubong. Hindi, nakaabang. Nakaabang dito sa may rush ang mga players. Masyado mabilis gumalaw si Nats, Irad! pero makikita nila doon si Irad. Hindi nga lang nagpakita muna si JP at si Benny QT. Kunwari si Sanji lang. Kunyari si Oh, Sanji lang. Pwedeng mate yan. Ito yung mga moments na, ay, akala ko walang tao. Pre, sorry. Oh, kasi wala pang sisil pa. Probably sisilipin din ni Light. Ayan, na-reveal na po kung nasaan dito ang mga players. 5 silang nandyan na probably ay na-vision na rin ni Light. Yep. So, space na ulit kay Eman dito sa may bottom lane and 11 minutes. Alam mo, nagpipigil ngayon yung dalawa na mag-teamfight. Teka lang, mamaya na lang. Pero pa na namang Lord na pwedeng makuha mamaya. Grabe yung pagsasama-sama rin talaga ng RSG dito. To think na ang Echo ang unang nakakuha ng Lord, pero ang talagang nakakabasag na ng second tier turrets ay walang iba kung hindi yung trabahong ginagawa dito ni Nats. So hindi nalilimitahan yung espasyo ng RSG. Kapag ka na-pull off nila ng mas maigi, yung team fight nga na makikita natin later on with the Lord na luminous pa na makikita nga natin ay possibly makakuha sila ng mas magandang advantage palalo dito. Pero for Echo kasi, parang alam na rin nila na ang counter-engage ang kanilang ilalaban. Ito, Wolf, tingnan mo. Si Nats, Si Nats yung ba? pinakamataas na player. Nakakatraba. Job only, no personality. Oo. Sabi nga nila. Trabaho lang, walang walang personalan. personalan. Yan, sa mga translate. Personality. Oo. Shoutout nga pala sa mga nagtatranslate. Usong-uso yan Uso yan lately. lately. Uso din lately, yung magkikita saglit, yung mga players, pero Yep. parang ayaw manakit. Ayun, parang magpo-poke ka lang. Sige, ambahan mo, hawakan mo sa tenga. Pagka kumulit, sige. Ang main advantage ng ng Benedetta versus Yuzong is Benedetta madali siyang mag-force ng long lane. Katulad ito, yung Yuzong ang tagal niyan. At 2 lanes pa yung clear ni Benedetta. 2 lanes yung kailangan sagutin ng Echo. Uy, nakastack. Crossbow tang, lilipad na ba? Nandyan na ang pagpapatumba kay JP. Walang Minoan Fury, walang counter-engage tayong makikita. Si Sanji rin dito, medyo low na, napilitan ng mag-black shoes. At isa ang wala sa Echo, wala ring black shoes, si Sanji. Ito na ba ang kanilang magiging go signal para ituloy ang Lord? Pero medyo masakit dito si Benny QT. Hindi inabutan ng Ghostbusters. Ito yung marksman na ng Zozone. Oo, parang takot mo rin kasi dito kung ikaw, Echo, is wag pali pa rin si Eman. Pero parang ibang lilipad at papasok dito. It's gonna be Nats. Another team fight na naman. Ngayon, merong Petri ng kasama, pero maganda rin ang naging pasok with the Black Dragon form. Pero yung pasok na yun pala ang magtutungo sa lipad. Dito para kay Eman on this 1-1. Sanford na nga bang isusunod Sanford? nila? Irad is very low, pero will still get to survive that. Si Light ang magiging kapalit sa halip. Pero gayon, nakakita tayo ng 1-for-1 trade. Sobrang dami nangyari. Ang dami nangyari. Oo, ang dami ding bolang tumalbog. Meron ding mga arrows dito from Eman. Pero let's down. Yung retribution holder ngayon ng ng Echo ang na-dead during that team fight. So, interestingly, 2 beses nakalipad doon si Eman sa laban na yun. Pero, hindi sila nakakuha ng additional kill afterwards. They do take out yung mga roamers at mabubuhay pa dito si Carl TZ. Parehas silang level 15 as of this moment. Uy! Oh! No! JP! Needles and Thorns! Nagamit na kasi! Napakasakit ng mga bolang binabato ni Benny QT. Pero si Nats sa baba, tumatrabaho rin talaga. Ilalaban na nga ba ito? May nakauwi naman si Sanford. Ngayon, Echo ang bumahawak sa Lord. Oo, parang hindi yata makakalapit dito si Ira dahil sinuzone na nga nila. Habang si Carl TZ diretso lang sa pagkuha dito ng Lord Objective. At si Lytra, for addition na lang. And Echo secures this Lord. Habang diretsong dedepensa dito sa may mid lane. RSG right now, ano ang pwede nilang gawin to defend this Lord? Andiyan naman si Nats. They have Nats, number 1. Trabaho lang. Apart from that, ang pinaka-wave clear nila is this Faramis. Surely yung 1-1 pwede kung sakaling tatagal siya sa lane. Pero ang hirap parang hinahanap siya nila Sanford. And even si JP committing yung flicker ng mabilis na
interestingly, sabi nga dito ni Brigida na forced agad yung needles and flowers, kaya hindi nakapag-refresh pa doon si Eman. Or cleanse pala. Oh, yun pala yung hinihintay niya para i-cast yung Minoan Fury Flicker combo. Pero si Light doon sa likod, wala yata munang maihahatid ng membro ng Echo. Napilitan ng gumamit ng Netherrealm ngayon si Aqua at dedepensa muna ang RSG sa Lord sa gitna. Habang ulit si Nats ay may inaangat na ibang lane. Grabe kung tumataba lang din physically ang itsura ng isang hero sa laban. Yung legs dito ni Nance kasi layo, lagi na nilalakbay niya. Oo. But Echo right now, talagang lahat ng mga opportunity na pwede na i-capitalize against RSG ay ginagawa nila. Kamunti ka pa nga nilang masira ngayon yung Torre. So looking at the things right now, medyo mataas pa pala yung turret for RSG dun sa may top lane. Kaya nililinis din lagi ni Nats. Quietly, nandun si Benny Cutie sa most damage dealt in this game. You would assume na kapag merong Lilia game, siya talaga yung nag-deal ng most damage. At Benny Cutie, so much on point in this game. Kahit pa may pang sub-sub yung RSG, meron silang Benedetta, they have the Paramis, Fredrin, may have Cho. Benny Cutie with just the Purify, matapang na siya enough para humarap dito sa RSG. This is the Benny Cutie, bagyong Benny form na talagang hinahanap ng mga teams. Speaking of Benny Cutie, 105 by the way, para dito sa ating laban. At talagang magugulat ka na lang na hindi mo papansin na nagbabounce na kasi yung ball. Yung animation niya kasi itself, parang hirap mong tignan. So parang ang ginagawa niya dito, bump piglas doon sa RSG kasi medyo masakit na yung bola. Wow, Winter Truncheon para dito kay Carl TZ. Uy. Yep, hindi ako magulat kung madami mag-Winter Truncheon. Pasok to kay Sanji, even Oo. kay JP. Dahil lang doon sa idea na kapag nag-ulti si Eman, kailangan may sumalo talaga. Ano to, mapapadalawang isip ka kung ikakasa mo nga kapag sobrang risky na kasi pwede palang yun ang maging hudyat ng pagbabaligtad ng team fight. So, ngayon na na-mention yun, so far naman si Carl TZ pa lang ang may hawak nun. Pero even for Benny Cutie, meron na rin siyang win chant. So, mga ano yun, dalawang kailangan mong bantayan kapag maghahanap ka ng liliparan. Oo, kailangan tignan. Kailangan mo ng bird's eye view. Yeah. Oo, bird's eye view. Pagka gusto mo nga to-market. So talagang targeting ang magiging crucial ngayon para sa ng RSG in 18 minutes. Dito sa game natin, 1.9k gold lead para sa side ng Echo. Hindi na naman makakahinga ang mga players at kakaibang sayaw na naman ang ating makikita habang si Nats ay may sarili ding patugtog doon sa may top lane. And of course din, si Sanford na dumepensa. Pipilitin ba tong Lord? Yan ang ating magiging tanong dahil nakapwesto na lang din naman. Hindi makuha ni Aqua by the way yung mga pang-stack niya. Para may loses dun sa may Batagedi. Ayan, kinuha na niya. Nilapitan niya, pero tatalunan siya bigla. Si Sanford, naging busy dahil kay Nats. Parang kailangan niya sagutin. At ito yung kahinaan ng Echo. Hindi pwede, walang ibang makapagsagot ng long lane push coming out from Nats. Nga pala. At kailangan nila si Yuzong para sa kanilang teamfight. Hindi enough na may Minotaur lang sila. They have to start with something. And Nats, masayang-masaya na dahil yung madali naman siya makakapasok dun sa laban. At the same time, hindi kailangan ng RSG agad yung etong Benedetta. Oh, tsaka pwede kasi lumikod. Oh, speak of likod! May mahanap at ang nasa likod ay si Benny Cutie. Ngayon naman ang sumunod na sumulo ng crossbow of tank ay si Sanford. Igugo na nga ba ito nila JP pero kulang sila ng miyembro. Wala yung mga nagbabagang bola na pinaka-nagiging sakit ng ulo ngayon ng RSG. At mukhang sinisimulan na kaagad ni Eman yung Lord na yon. Hindi na nila hihintayin. Hindi na nila papalapitin. Light and even Eman doing the zoning or actually scouting the members. Habang si Nats talaga, ito lang ang ginagawa. Oh, all eyes on Nuts kasi kanina doon sa mga split push niya. Yun pala namataan na ang bagyo. Nakita ng Eye of the Storm. Kaya naman RSG, sila naman makapag-secure ng Lord ngayon. What a diversion play. Wow. Echo, yung first pick Yuzong nila, nasagot agad ang RSG ng third pick na Benedetta. And ramdam natin na walang makasagot dun sa split push or dun sa long lane push na ginagawa ng RSG. Long lane is the lane opposite the Lord Pit. In this case, top lane yun. At nakita niyo yung craving ng Echo. Kailangan may mag-vision, which is yung typically Minotaur. Pero kailangan mo din yung XP laner mo, which is in this case, Yuzong. Parang medyo nag-struggle sila ngayon kung sino nga bang pupunta sa may top lane kasi hindi naman talaga nila pwedeng bitawan yung top
Kaya makakasira na rin ang torre doon ng RSG. 3.2 kaya gold lead. At maririnig natin ngayon na kumakatok na ang RSG. Pero nandun pa rin yung disiplina para sa kanila. Madedepensahan nga ng Echo pero meron pang minion wave dito sa may middle lane. Hindi natin nila hahayaan na hindi mababasag ang mid lane base turret. Pero maganda ang naging pagkaka-clear doon ng Echo. Still, isa itong Lilia at isa itong Bruno na talagang napakataas na rin ng crit damage na naibabato. So, papanghawakan pa nila yung mid lane inhibitor turret nila. Kaso, eto na lang yun eh. Now, ito yung question natin. Di ba parang nagsistruggle ngayong Echo ngayon pagdating doon sa long lane na ginagawa ni Nats na dinadiretso lang niya. How can you possibly stop Benedetta? Parang ang hirap. Ang hirap. Ang hirap sagutin pero anong pwede nilang gawin? I would say, siguro yung Lilia. Kaso hindi naka-wilderness ba itong si Lilia? I think, yes, naka-wilderness agility naman siya. Yun na yung siguro yung best bet at this point. Kasi kailangan nila use or unahan nila, mag-conceal play sila. Tapos hanapin nila yung si Nats. Exactly. O hindi, kahit hindi si Nats, kahit si Eamon. Kahit sino, no? Parang Kaso yung na-spotted sila ni Light. Huling-huli. Nako po, 5 pala kayo dyan. naanahan, boss, na lamparahan, na ilawan ng light. O, si JP magpa-face check sana. Si JP pa nga yata yung nahanap dito. Pero may Winter Truncheon ding natitira. It's go time para dito sa Echo. Nandiyan na yung Black Dragon 4 pero si Nats din sa likod. Sinisigurong may magagawang trabaho. Minoan Fury, may nanakap na 4. Pero tila ba, nakaka-damage pa rin talaga ang RSG. Dito, magkakapalitan dahil si Sanji, napakaraming tatamaan with the glooms. Si Light ang hinahabol at kinakailangan ng makatakas. Irad and Eman are down para sa side ng RSG. 2-for-1 trade. Irad and Eman mamatay doon sa teamfight na yon and JP is down as well. Pero makapal ang minion wave ng RSG at dumating na tayo sa point 22 minutes ulit. Pero pantay ulit ang laban. Napakaganda ng ginawa doon. Dito si JP. We're gonna watch it again. Winter Truncheon for risky plays. Kaya naman pala, napakatapang ito si JP. Tapos, kahit madidets na siya, ginuna niya, flicker ulti para mag-setup. Knock up na lang itong kasunod. And eventually, nabigyan na doon sila JP. Pero it was enough para makakuha yung kill doon kay Eman na wala ng ultimate sa moment na yon. And that's how you deal with the 1-1 Winter Truncheon for risky plays. Oh, for risky plays, kailangan mo maging freezy. Pero may sipa dito pa light. Si Benny Q na mga hanap, nahatak na rin ni Aqua pero sasapat ba yung damage? May Nether Realm pa pala! Benny Q is down! At ang makakakuha ng ating Lord ay si Carl TZ pa rin! Wala nang iba! Kaso nandito na si Eman! Makakastak ba? Makakahanap ba? Oh Nats is my also goodness! down! Napakaraming na-decimate dun sa ating laban! Wow! Oh my goodness! 40! Kita natin ngayon! Sanford again with a 2-mana Petrify. Sama mo pa ng Lord ngayon na masisecure ni Carl TZ. Mag-march in dito sa may middle lane. Tatlo lang ang dedepensa para sa side ng RSG. Meron pa naman sila mga tore sa may mid, sa may taas, at sa may baba. Is this gonna be it para sa Echo? May Faramis. Ito yung kailangan i-take note ng Echo. Pwede sila mayari dito. But of course, Echo, nandyan na lahat. Si Benny Q lang wala. Kaso wala silang tower hitter. Oh no! Tricky pa rin to. Medyo mahirap ngayon para sa side ng RSG. Even for Echo, ano gagawin nila? Bigla ang Minion Fury! May dalawang napatumba! At mukhang ito na nga ang hudyat na kumpleto na ang ating mga representatives! It's Echo as your second M5 World Champion representatives! This winning Ay, moment di is ba? brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Ano, na-stuck pala ako sa Oo. Game 1. Hindi pa pala ito yon. Sobrang They intense have a kasi. shot. Oo. They have another shot. They have another shot to secure their slot. Pero ang makakalaban nila next is gonna be Blacklist International. Kita natin ngayon sa mukha ng mga players ng Echo ang kanilang saya. At nakita mo si Benny QT nilapitan niya agad si Carl TZ kasi gusto ko sabihin, napakalapit ng asura niya. Yung pinompiang niya yung dalawa, actually na-isolate si Aqua at si Irad. Aha. Irad and Aqua, ang iniilagan nila in fact was actually si Yuzong. Pero biglang nandun si Carl TZ pagka-dash, nagamit niya yung kanyang asura at yung Mortal Coil obviously to displace yung mga members. At hiniwalay nila si Emma. Hindi nila pinansin at all yung 1-1 doon sa push na yon. Parang nangyari nga nung moment na yun. Okay, sige. Sa mga moments na very crucial, yung si Eman, go. Hanapin natin. Tapos medyo dun na nag-deteriorate yung parang sabihin na natin formation ng side ng RSG. Tapos parang nagulat na lang sila sa mga pwedeng mangyari. But still, palakpakan natin
ang RSG Philippines dahil sa napakagandang run nila sa buong playoffs and definitely isa din sila sa mga dahilan kung bakit tayo tinawag na tahanan ng pinakamalalakas na MLBB players sa buong mundo. Hindi biro ang kanilang ginawa for the playoffs at hindi din biro ang lahat ng kanilang nakalaban para dito sa ating laban. So again, Ate Mo Chantel, Brigida and Wolf, pakinggan muna natin ang saloobin ng ating mga players. Boto natin kay Mara Aquino.